At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit at narito na po ang ating pinakaunang balita rito. Kung saan ay meron po tayong long-term Bitcoin trader dito na nakapagsabing $5 XRP is coming. And here's why. Ayan, alam nyo ba na ang mga matatandang trader kay Bitcoin hindi po basta-basta nagpapabudol. Pero ngayon si Altcoin Fox, isa po siyang batikan na Bitcoin trader ay may matapang na prediction o hula. Sa XRP daw ay papuntang $5. Oo mga ka-crypto, narinig po ninyo yan ng tama. $5. Kung iniisip ninyo na guni-guni lang ito matapos nating makita sa XRP na bumagsak sa $1.13 nitong nakaraan, makinig kayo ng maigi dahil meron po tayong resibo dito. Ayan mga ka-crypto. Nakikita po natin dito yung aktual na post ni Altcoin Fox dito. At sabi nga niya rito, $5 XRP is coming. Pero ang malaking tanong, bakit nga ba tayo bumagsak? Nung pumasok po ang 2026, ang lakas natin, di po ba? Pero biglang naging roller coaster ang buhay at bumagsak tayo sa pinakamababa nating point simula noong 2024. Sabi nga ng analyst na si Jake Claver, chill lang kayo. Expected na raw itong correction bago umusad ang Clarity Act sa Senate. Isipin ninyo na lang, ang market ay parang tao kung sana'y kailangan ding huminga. Hindi pwedeng puro sigaw at akyat lang. Kaya ang pullback na ito parang reset button lang para sa susunod na paglipad. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang karne. Yan, ang karne at yan po ay walang iba kundi ang Clarity Act. Kung maipapasa ito sa XRP ay ituturing na katulad na ni Bitcoin at Ethereum. Ibig sabihin, wala na pong ililabel as security drama mula sa mga regulators. Kapag nangyari po yan, ang mga financial institutions na dati ay parang nahihiyang lumapit kay XRP. Biglang magiging close friends na natin yan. Mas madaling cross-border payments, mas malinaw na rules, o sa madaling salita, institutional adoption on steroids. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa ETF at saka institutional power. Ayan, wag po nating kalimutan yan. Spot XRP ETF sa Amerika. Alam nyo ba na simula noong late 2025, mahigit $1 billion na ang pumasok sa mga fund na ito? Nilalak nito ang supply na XRP habang ang demand ay pataas ng pataas. Parang limited edition na sapatos lang yan. Habang kumakaunti ang stock sa labas, lalong nagmamahal. Ang mga bangko at payment providers hindi na lang basta nanunood. Kasama na po sila sa laro. Kaya ang masasabi ko po rito, ayan, $5 target ni Altcoin Fox. Hindi po ito trust me bro lamang. May regulatory progress, may institutional demand, at may supply shock mula sa mga ETF. Kaya ang recent dip ay hindi po katapusan, kundi baka last chance na para sa mga nakakaunawa sa laro. Sabi nga nila, ang swerte ay para sa mga handa. Kaya ikaw, handa ka na ba sa $5 na XRP? O titingin ka na lang ulit sa sideline? Pasabog tayo dyan. At ito naman po ang ating sunod na balita rito. Ito naman ay galing sa isang software developer. Kung saan ang sabi niya ay a big XRP Bitcoin announcement is coming. Ayan, akala nyo ba tapos na ang bakbakan ng Bitcoin at saka XRP? Mukhang nagkakamali po kayo. Kasi habang busy po
ang lahat sa pag-abang kung kailan magmumon ang kanilang portfolio, may nilulutong malaking plot twist sa background. Isa pong big announcement ang paparating na posibleng magdikit sa dalawang dambuhala ng crypto. Yan ang Bitcoin at ang XRP Ledger. Ayan, ang nag-leak niyang news na ito ay walang iba kundi si Vincent Van Code. Yan, isa po siyang kilalang software developer at saka XRPL contributor. At siya po ay nag-drop or nagbagsak ng pasabog sa X. Sinasabing may malaking development na paparating kung saan ay may kaugnayan kay Bitcoin at saka ang XRPL. Hindi na lang ito usapang sino ang mas mabilis o sino ang mas mura. Usapang infrastructure na po ito. Kaya pasabog. Isipin mo si Bitcoin na itinuturing nating digital gold at ang XRPL na master sa settlement efficiency, pag-isahin mo sa isang regulated environment. Parang pinagsama mo ang tibay ng Nokia 3310 at ang bilis ng fiber optic. Solid, di po ba? Ngayon ang tanong, bakit ngayon lang ito nangyari? Kasi ang digital finance ngayon ay lumilipat na mula sa hype patungo sa utility. Ang XRPL ay hindi na lang pambayad. Naging hub na ito para sa tokenization ng real-world assets o RWA. Mula sa mga certified diamonds hanggang sa money market instruments, lahat yan ay pumapasok na sa ledger. Dito po pumapasok ang custody. Sabi ni Van Code, ito ang decisive factor. Kailangan ng mga institution ng secure na taguan bago nila ibuhos ang bilyong-bilyong dolyar. At ang Ripple, well, busy sila sa pagtatayo ng enterprise-grade custody infrastructure na parang isang digital Fort Knox. Ngayon, ang goal po dito ay simple. Interoperability. Ayaw na ng mga bangko ng hiwa-hiwalay na system. Gusto nila sa isang platform lang. Nandoon na si Bitcoin, Ethereum at pati na ang tokenized commodities at saka fiat. Hindi na lang ito chismis sa kanto. Nakikita natin ang actual na pag-deploy ng mga institutional integrations sa XRPL. Ayan, ang convergence ni Bitcoin at ang XRP Ledger ay hindi lamang po basta breakthrough. Ito ay natural progression. Parang pag-amin lang ng crush mo. Alam mong mangyayari, di mo lang alam kung kailan. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang XRP Ledger ay hindi lang nakikipag-compete. Sinusubukan nitong maging backbone ng buong global financial system. Kaya abangan po natin ang susunod na kabanata dahil sa crypto. Ang tanging sigurado ay ang pagbabago. Kaya stay informed at saka stay smart. At ayan naman po ang ating sunod na balita rito. Kung saan ay sabi naman ng isang pundit ay this Ripple's powerful engine could send XRP soaring. And here's how. Ayan, alam nyo ba ng Ripple ay parang naglagay ng nitrous sa makina ni XRP? Hindi lang ito basta hype. May bagong secret weapon na tinatawag na RLUSD, isang stablecoin na magsisilbing tulay para pumasok ang mga dambuhalang institution. Kung iniisip ninyo na ang presyo ng XRP ay nakadepende lang sa tweets ng kung sino-sino, nagkakamali po kayo. May math at logic sa likod nito na pwede pong magpa-skyrocket sa presyo. Yan, ganito po ang laro mga ka-crypto. Dati ang mga bangko kailangan pang mag-convert ng fiat currency para makabili
ng XRP. Ang problema, masyadong matagal at magulo. Parang pila po sa NBI. Pero dahil po sa RLUSD, ang mga bangko at big institutions ay mayroon ng stable intermediary. Isipin mo ang RLUSD bilang VIP pass. Hindi na nila kailangang dumaan sa main gate. Diretso bili, walang delay at iwas sa sakit ng ulo ng currency fluctuations. Ngayon ay heto po ang part na magpapakilig sa portfolio ninyo. Kapag ang isang bangko ay nag-deposit ng let's say $1 billion sa RLUSD at ginamit po ito para bumili ng XRP, hindi lang ito parang bumili ka ng fishball sa kanto. Ang laki ng order na ito ay kayang ubusin lahat ng sell orders sa market. Isipin mo na parang isang vacuum cleaner na hihigupin lahat ng murang XRP mula 50 cents hanggang $5. Kapag naubos po ang murang tinda, ang presyo ay walang choice kundi umakyat. Ganyan ang market clearing power ng RLUSD. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang feedback loop. Ang maganda rito, kapag nakuha na nila ang XRP, gagamitin nila ito para sa international settlements. Mabilis, mura at saka efficient. Ang RLUSD ang nagbibigay ng stability, habang sa XRP naman ang nagbibigay ng bilis. Para silang tandem ni na Batman at saka Robin. Pero imbis na lumaban sa krimen, lumalaban sila sa mabagal na sistema ng remittance. Habang mas maraming bangko ang gumagamit nito, mas lumalaki ang demand. At sa economics, alam nyo na ang kasunod niyan. High demand plus low supply equals to the moon. Kaya pasabog po tayo dyan. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang RLUSD ay hindi kalaban ni XRP. Ito po ang fuel o gasolina. Tinatanggal nito ang takot ng mga institution sa volatility at binibigyan sila ng expressway para pumasok sa market. Kung akala ninyo ay tapos na ang laban, nag-uumpisa pa lang ang makina. Kaya abangan po natin ang susunod na lipat. At ayan, sa balita naman na ito ay meron pong isang crypto proponent ang nagsabing, "This Ripple CEO's point is exactly why XRP was built differently." Yan. Alam nyo ba kung bakit hanggang ngayon buhay na buhay pa rin sa XRP habang yung ibang ambisyosong projects ay nabaon na sa limot? Noong 2019, may isang higanting balak sakupin ang mundo at yan po ang Libra ng Facebook. Pero bago pa man sila bumagsak, may isang tao nang nagbabala. Yan po ang CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse. Sabi niya, may Silicon Valley arrogance daw ang Facebook. Parang yung tropa mong nagyayayang mag-out of town pero wala palang dalang sasakyan at budget, puro drawing lamang. Yan, pag-usapan po natin ang Libra disaster na yan. Bakit nga ba tinawag na mayabang ni Garlinghouse ang Facebook? Simple lamang po mga ka-crypto. Ang Facebook gusto agad baguhin ang digital payments nang hindi muna kinakausap ang mga regulators at mga bangko. Akala nila dahil sikat sila, susunod na ang lahat. Pero sa mundo ng finance, hindi sapat ang move fast and break things. Kapag pera na ang usapan, bawal ang trial and error. Kapag nagkamali ka sa money laundering o terrorism financing, hindi lang basta, "Sorry, my bad." Ang sagot, kulong ka. Yan, kulong ka, bes. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang secret sauce na XRP. Ayan po ay ang kanyang compliance.
Dito po pumapasok ang XRP logic. Habang ang iba ay gustong sirain o palitan ang mga bangko, si Ripple nakipagkaibigan sa kanila. Ang diskarte po ni Brad, kung hindi mo sila kayang talunin, tulungan mong mapabilis ang kanilang trabaho. Sa XRP ay hindi binuo para maging bagong pera ng mundo. Binuo ito. Siya po ay binuo, ginawa bilang bridge para sa mabilis na cross-border payments. Parang Grab Express ng pera. Imbis na maghintay ka ng 3 araw, segundo lang, nandoon na. Ngayon ay bakit nga ba ginawa bilang kakaiba itong sa XRP? Bakit nga ba built differently? Kasi simula pa lang, day 1, ang priority po nila ay compliance. Hindi po sila nagpanggap na sila ang papalit sa gobyerno. Ang architect po ng XRP ay nakatutok sa liquidity at saka efficiency. Kumbaga sa laro, hindi sila yung player na gustong pumatay sa kalaban. Sila po yung support na nagpapalakas sa buong team. Ang Libra namatay kasi walang tiwala ang mga institution. Sa XRP, nananatili kasi sila ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng lumang sistema at ng bagong teknolohiya. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang technology, kahit gaano pa kaganda yan, ay walang silbi kung walang tiwala at walang regulasyon. Kaya pala sa XRP, kahit anong bashing ang abutin, solid pa rin. Hindi kasi sila nagmamagaling. Nagtatrabaho lang sila ng tama sa loob ng sistema. Kaya pasabog po tayo dyan. At eto na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan ay ayon po sa isang researcher, sabi niya, Bitcoin gets tokenized on XRP Ledger by the end of February. Isa po itong napakatinding balita. Isang napakatinding balita kaya pasabog po tayo dyan. Alam nyo ba, asot pusa si Bitcoin at XRP? Well, may plot twist po tayo. Ngayong katapusan daw ng February, mukhang magsasama na sila sa isang bahay. Isipin mo ang lolo ng mga crypto na si Bitcoin bibisita sa ultra-fast na kalsada ng XRP Ledger. Para itong si lolo na sumakay sa Ferrari, mabilis, sleek at hindi na kailangang maghintay ng siyam-siyam para lang makarating sa pupuntahan. Ayon po sa mga researcher gaya ni na Ripple Bullwinkle at saka Vincent Van Code, si Bitcoin ay magiging tokenized sa XRPL. Magkakaroon ng digital twin si Bitcoin sa network ng XRP. At ang tanong ay bakit? Aminin natin, si Bitcoin medyo may kabagalan at kamahalan ang kanyang gas fee. Pero sa XRP Ledger, isang pikit lang, settle na ang transaction mo. At ang fee, mas mura pa sa isang pirasong candy. Ngayon, hindi lang ito para sa ating mga retail traders na nag-aabang ng moon. Ang tunay na laro po dito ay institutional liquidity. Ang mga malalaking kumpanya at bangko sawa na sa mabagal na sistema. Gusto nila ng isang settlement infrastructure kung saan ang ginto, dolyar, at ngayon pati si Bitcoin ay pwedeng magpalitan sa loob ng iisang ledger sa bilis ng kidlat. Kumbaga, naging all-in-one mall na ang XRPL. Pero teka, bago ka mag-all-in, paalala lamang po, unconfirmed pa ito ng Ripple Labs mismo. Para itong chismis sa barangay na ikakasal na si Crush. May ebidensya pero wala pang pirma.
Ang structure nito ay custodial backing. Ibig sabihin may isang trusted na tagatago ng totoong Bitcoin habang ang mga tokens ay gumagala sa XRPL. Safe ba? Yan ang tanong na laging dapat nating baon. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay anumang mangyari ngayong buwan ng February o Pebrero, malinaw po ang mensahe. Ang mundo ng finance ay nagbabago na. Hindi na ito labanan kung sino ang mas sikat, kundi kung sino ang mas mabilis at mas praktikal. Bitcoin sa XRPL, isa pong malaking hakbang ito para sa interoperability. Kaya abangan natin kung ito na ba ang simula ng bagong era ng crypto. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.